Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Faisal Ismail, the reporter of in Madrid 1890 to 91. So, early in August 1890, Rizal arrived in Madrid. He tried all legal means to seek justice for his family and the Colombatines, but to no avail. Disappointment after disappointment filed on him until the cross he bore seemed insuperable to carry. So, dumating si Jose Rizal sa Madrid taong August 1890. Sinubukan niya ang lahat ng legal na paraan upang humanap ng hustisya para sa kanyang magulang o para sa kanyang pamilya at the same time para sa kanyang bayan o mga kababayan. Ngunit walang resulta o walang lumabas na resulta. Ang paggabigo ni Dr. Jose Rizal ay nakasalansan sa kanya hanggang sa ang kanyang dinadala ay hindi niya ito kayang dalhin. So, he almost fought two duels, one with Antonio Luna and the other with Wenceslao Iretana. So, halos makipagduelo si Dr. Jose Rizal sa dalawang tao na ito na si Antonio Luna at si Wenceslao Iretana. So, sino ba si Antonio Luna? Si Antonio Luna ay isang estudyante ng parmasya na nag-aaral sa Universidad Central de Madrid para sa kanyang doctorate degree. At si Wenceslao naman ay sa panahong iyon ay isang manunulat at kritiko na nagsusulat siya para sa mga pahayagan at naglalathala din ng mga akda tungkol sa Pilipinas. On top of his misfortunes, Leonor Rivera deserted him at the critical moment of his life to marry an Englishman. So, bukod sa kanyang mga kasawian, ay iniwan pa siya ni Leonor Rivera sa critical na sandali ng kanyang buhay upang magpakasal sa isang lalaki na Englishman. So, o taga-English. So, alam naman natin na si Leonor Rivera ay isa sa mga naging girlfriend ni Dr. Jose Rizal. So, such betrayal of a woman whom he loved faithfully for more than 11 years broke his heart. So, hanggang yung pagtataksil na si Leonor Rivera ay nagbigay sa kani Dr. Jose Rizal ng masakit na karamdaman dahil nga iniwan niya ito. So, minahal ni Dr. Jose Rizal si Leonor Rivera sa mahigit na 11 taon. Ngunit ito ay dinurog pa rin ng kanyang matalik na minamahal. So, sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa mapait na hapdi ng paggabigo ng pag-ibig at pinagpatuloy ang kanyang misyon na bigyan ng hustisya ang kanyang bayan at kanyang pamilya. So, dito na tayo sa failure to get justice for family. Upon arrival in Madrid, Rizal immediately sought the help of the Filipino colony, so the Association Hispano-Filipina, and the Liberal Spanish newspaper na sa salitang Espanyol ay La Justicia, El Dia, El Globo, La Republica, El Regimen, na ang ibig sabihin naman sa Tagalog ay ang La Justicia ay katarungan, El Dia ay araw, El Globo o mundo o lupa, tapos Le Republica o Republica, tapos El Regimen o buod.
So, pagdating sa Madrid, agad na humingi ng tulong si Dr. Jose Rizal sa mga kolonya ng Pilipino sa Association Hispano-Pilipina at ng mga liberal na pahayagan ng Kastila. So, ang layunin ng association na ito na Association Hispano-Pilipina ay ay upang magkaroon ng mga reforma ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Espanyol. So, ang ibig sabihin ay upang bigyan ng pagbabago o pagpapabuti sa Pilipinas during Espanyol. So, para daw mapantay yung pagkakaisa ng Espanyol at Pilipino. In securing justice for the oppressed Kalambatinans, including his family. So, sa paggamit ng hustisya para sa mga inaaping bayan sa Kalamba, kasama na dito ang kanyang pamilya. Together with Marcelo H. Del Pilar, who acted as his lawyer, and the Dr. Dominant Gomez as Secretary of the Association Hispano-Pilipina. So, si Marcelo naman ay bilang isang lawyer ni Dr. Jose Rizal at si Dominador naman ay isa sa mga secretary ng association. So, ang dalawa na ito ay kaibigan, matalik na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. So, si Marcelo Del Pilar, o kilala bilang Marcelo Hilario Del Pilar y Gatmaita. At si Dominador naman, kilala bilang Dr. Dominador Gomez, ay isang aktibong propagandista at miyembro ng Association Hispano-Pilipina. So, hindi lang siya basta-basta membro, kundi isa rin siyang secretary ng association. He called to protest the injustice committed by Gobernador General Bariliano Ueli and the Dominicans against the Calamba folks. So, nanawagan si Dr. Jose Rizal sa ministro ng mga kolonya na upang iprotesta ang kawalang katarungan na ginawa ni Gobernador General Bariliano Ueli at ng mga Dominicans laban sa mga taga-Calamba. So, nagpoprotesta sila para ipahayag o iparating na ginawa ni General Bariliano na hindi makatarungan o hindi makatao na ginawa para sa taga-Calamba. So, sino ba si Gobernador General Bariliano Ueli? So, kilala bilang isang mahigpit na opisyal ng militar at administrador ng kolonya. So si Ueli daw ay kilala bilang mahigpit na tagapaglaganap ng batas during Espanyol, at isa rin siyang membro ng militar na hindi basta-basta membro, kundi isa siyang gobernador o general. So, ang mga Dominicans naman ay isang order na galing mismo sa pare na may malaking impluwensya sa Pilipinas noong panahong iyon. Alam naman natin na ang mga pare noon ay isa sa mga pinakamataas na position during Espanyol. Nothing came out of Rizal interviews with Minister Fabi, a Madrid newspaper with sympathize with the Filipino. So, walang lumabas na panayam ni Dr. Jose Rizal kay Ministry Fabi, gaya ng sinabi ng isang pahayagan sa Madrid na
nakikiramay sa adhikain ng Pilipino. So, said to cover the ears, open the purse, and fold the arms. This is the Spanish colony policy. So, ang sabi daw ay ang takpan ng tenga, buksan ang pitaka at pumakulikip ito ang patakaran sa kolonya ng mga Espanyol. More terrible news reached Rizal in Madrid as he was waging a fertile fight for justice. So, higit pang mga kakilakilabot na balita na nakarating kay Dr. Jose Rizal sa Madrid habang siya ay nagsasagawa ng isang ustisya laban sa kanyang bayan. So, at may dumating na isang pahayagan o balita kay Dr. Rizal na habang siya ay nagsasagawa sa mga proseso ng hustisya para sa kanyang bayan. From his brother-in-law, Silvestre Ubaldo, he received a copy of the ejectment order by the Dominicans against Francisco Rizal and the other Calamba-tenants. So, mula sa kanyang bayaw na si Silvestre Ubaldo, ay nakatanggap siya ng kopya ng isang ejectment ng mga Dominiko laban kay Francisco Rizal at iba pang mga bayan nito sa Calamba. So, ang ejectment ay isang file na kung saan ay pwede lahat ng ari-ariano ay pwedeng makuha dahil ito ay parang isang tax na nagbibigay ng buwis sa mga Dominicans during Spanish. From his sister Saturnina, he learned of the deportation of Pasiano Rizal, Antonio Lopez, Silvestre Ubaldo, Mateo Elejolde, and Dan Doy, Rizal relatives to Mindoro. So lahat ng nabanggit dito na pangalan sila ang mga relatives ni Dr. Jose Rizal sa Mindoro. These unfortunate deportees were arrested in Calamba and were shipped out of Manila on September 6, 1890. So, ang mga kapuspalad na tao na ito ay diniporta na ito ay inaresto sa Calamba at pinalabas ng Manila noong taong September 6, 1890. He further learned from Saturninas later that their parents had been forcibly ejected from their home and were then living in the house of Narcisa. Nalaman pa niya mula sa liham ni Saturnina na ang kanilang mga magulang ay sa pilitang pinapalayas sa kanilang tahanan at noon ay nakatira lamang kay Narcisa. Si Narcisa ay asawa ni Antonino. So, in his desperation, results of the aid of a liberal Spanish statesmen who were former members of the minister such as Becerra Maura. Sa kanyang desperasyon o sa desperasyon ni Dr. Jose Rizal ay humingi ng tulong sa mga liberal na estadistang Espanyol na dating membro ng ministry tulad ni na Becerra at Maura. So si Becerra at Maura ay ang dating membro ng gabinete ng Espanya na nagsisilbing mga liberal na estadista. So dating membro sila ng gabinete ng Espanya. Again, he was disappointed
for this statement merely gave him honey words of sympathy and nothing else. Muli ay siya ay itinuro dahil sa mga estadistang ito ay nagbigay lamang sa kanya ng matamis na mga salita na nakikiramay sa wala ay siya ay itinuro dahil sa mga estadistang ito ay nagbigay lamang sa kanya ng matamis na mga salita na nakikiramay sa walihin ay ang dalawa na ito ay nakikiramay o nagbigay ng mensahe na nakikiramay sila sa kani Dr. Jose Rizal. At Blumentritt in late Mitrit's hearing of his friend flight upgrade urged him to see Queen Regent Maria Cristina as then ruler of Spain during the minority of Alfonso XIII. So si Queen Regent Maria Cristina ay isang pinuno ng Espanyol sa panahon ng mga minorya ni Alfonso XIII. So si Blumentritt naman ay isang bilang kilala sa Ferdinand Blumentritt, isang kaibigan ni Rizal at isa rin sa tagapataguyod ng mga reforma sa Pilipinas. So si Ferdinand Blumentritt ay kaibigan ni Dr. Jose Rizal at isa rin siya sa mga taong gustong itaguyod ang reforma sa Pilipinas. So, laban sa mga Espanyol. So, ang reforma ay yung pagpabago o pagpapabuti ng mga Pilipino sa Pilipinas during Espanyol. So, si Juan naman, Alfonso XIII ay anak ni Maria Cristina ng Australia at Alfonso XII ng Espanya. But how could he see her majesty? He had neither powerful friend to bring him to the queen's presence nor gold to grace the palm of influential courtiers. So, ngunit paano niya makikita ang kanyang kamahalan? Wala siyang mga kapangyarihang mga kaibigan na magdadala sa kanya sa presensya ng reyna o para pahiramin ng mga palad ng mga influensya ng countries. So dito na tayo sa Rizal eulogy to Panganiban. So Burley had Rizal settled down in Madrid when he experienced another disappointment. So halos hindi na nanirahan si Rizal sa Madrid nang makaranas siya ng panibagong paggabigo. So this was the doleful news that his friend Jose Mapanganiban, his talented co-worker in the propaganda movement, died in Barcelona on August 19, 1890 after lingering illness. So he deeply mourned the passing of his Bicol hero. With the sorrowing heart, Rizal took up his pen and wrote a great eulogy to Panganiban as follows. Ito ang malungkot na balita na sinabi ng kanyang kaibigan na si Jose Maria Panganiban. So, si Maria Panganiban, ang kanyang mahusay na katrabaho sa kilusang propaganda. So, ibig sabihin ay si Panganiban daw ay matalik na kaibigan ni Dr. Jose Rizal
at kasama nito sa pagtatrabaho na bilang pilusang propaganda, ay namatay sa Barcelona noong taong August 19, 1890 sa pagkatapos ng matagal na karamdaman. So, labis siyang nagdalamhati sa pagpanaw ng kanyang bayaning Bicol na ito. So, si Panganiban ay namatay dahil sa sakit. So, hindi nasabi dito kung ano yung sakit, na ang pinapahayag dito ay sa kanyang matagal na karamdaman. So, at namatay ito nung taong 1890. So, yun, si Rizal si Panganiban ay namatay sa Barcelona. Lamhati, kinuha ni Rizal ang kanyang panulat at sumulat ng isang dakilang papuri kay Panganiban. So, yun, isinulat ni Dr. Jose Rizal yung mga kabayanihan ni Panganiban. So, Panganiban, that excellence companion of labor and difficulty, that amiable friend and countryman beloved, has just described to the thumb of the early age of 27 years. So, namatay si Panganiban sa kanyang taon na 27 years old. So we just caught his last whisper, saw him expire in our arms, as it were, and it seems as if we are listening to his praises, saturated with energetic patriotism, inspired by the purest love of his native land. So, his was a desperation to die very far from the native soil, separated from his family, from his deepest affection, and in the flower of his youth, in his ruthless illusions and hopes when a rosy future was in sight. So that is why his last words were of loving remembrance of his idealized fatherland, were a heartfelt farewell to the Philippines. And if we still take into account certain events of his life, consecrated to a most vehement love of his native land, we understand that sorrow his heart must have felt to see buried with him legitimate hopes, ardent desires, and just inspiration. So, yun. Namatay si Panganiban sa taong 27 years old siya lamang. So, yung bulong ni Panganiban kay Dr. Jose Rizal na hindi yung basta-basta bulong. Ang bulong na yun ay may mensahe sa kanilang bansa o sa pananakop ng Espanyol. So, sa mahalagang sandali sa kasaysayan ng kilusang propaganda at kanilang samahan sa mga ilalim at tala ng kanilang mga pag-uusap, ay pinapakita ni Panganiban ang matinding paggalang kay Rizal. Ang kanyang mga pananaw ay hinggil sa kalayaan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonya na pamahala ng Espanyol. So, yung bulong niya ay hindi lamang bulong mismo, kundi sumisimbolo ito ng pagnanais ni Panganiban na magbigay ng huling mensahe sa suporta at tiwala kay Rizal sa kabila ng mga pagsubok at piligo ng dulot ng kanilang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. So, ang mga usapin na tinatalaki nila ay nagkatuon sa mga pamamaraan ng pagtutol
sa pamahalahang Espanyol at mga suliranin ng mga Pilipinong nahihimagsik sa kanilang ideya. So, ang kanilang mga komunikasyon sa mga panahong iyon ay nagpapatibay ng kanilang pagkakaisa at pagpapakita ng malasakit sa kanilang sa kanilang bansa. So, pati na rin sa mga personal na kaibigan, kabagian at hamon ng kanilang laban. So, yun yung bulong ni Panganiban kay Dr. Jose Rizal na hindi lamang basta-basta bulong kundi may malalim na salita yung kaniyang binulong na ang ibig sabihin ay nagbibigay ng tiwala at may malaking respeto kay Dr. Jose Rizal na sana ay lahat ng kaniyang ginagawa ay may mabuting kahintulutan para sa kaniyang bayan. So, August 19, 1890 was a day from the morning to numerous Filipinos in Europe, and what with fatal confidence on the same month on day of the year just passed, we had to deplore the death of another friend and countryman, Feliciano Gonzales Timbang. A sad fate, Panganiban Indon with uncommon talent, with privileged intelligence, and with indefatigable industry, was one of the sacred legitimate hope of his unfortunate country that has been buried in his that vigorous intelligence has been surely ended Pilipinas. How unfortunate to art. So, ang taong August 19, 1890 ay isang araw ng pagluluksa ng maraming Pilipino sa Europa. Isang nakakamatay na pagkakataon sa parehong buwan at araw ng taon na lumipas ay kinailangan naming ikinakalungkot ang nakakamatay na isa pang kaibigan at kababayan na si Feliciano Gonzales Timbang, na isang malungkot na kapalaran. Si Panganiban ay pinagkaloob na hindi pangkaraniwang talento. May prebihiyong katalinuhan at walang pagod na industry. So ay isang mga sagrado ay lehitimong pag-asa ng kanyang kapuspalad na bayan o bansa. Ang ulong iyon ay ang masiglang katalinuhan niya ay tuluyan nang natapos sa Pilipinas. So, yung duel with Antonio Luna. So, toward the end of August 1890, Rizal attended a social reunion of Filipinos in Madrid. As was customary in this weekly reunion of these paisanos, so wine was served. After drinking so many glasses, the guests become more loquacious, and the conversations flowed freely. One of them, Antonio Luna, became drunk. So at that time, Luna was bitter because of his frustrated romance with Nelly boasted. So deep in his heart, he was blaming Rizal for his failure to win her. Although Rizal had previously explained to him that he was not in love with her, in a fit of jealousy, which his alcohol befogged mind could not control. So Luna uttered certain unsavory remarks about Nelly. So, sa pagtatapos ng August 1890, dumalo si Rizal sa isang social reunion
ng mga Pilipino sa Madrid, gaya ng nakaugalian sa lingguhang pagsasama ng mga paisano. Nagahin sila ng alak. Matapos uminom ng napakaraming alak, ay naging mas madaldal ang mga bisita at namalayang dumaloy ang mga usapan na ang saysat sa kanila ay si Antonio Luna. So, lasing na din siya. So, noong panahon yun ay bitter si Luna dahil sa frustrated romance nila ni Nelly Bosted. Sa kabaturan ng kanyang puso, sinisisi niya si Rizal sa kanyang kabiguan na manalo sa kanya. Bagamat na una nang ipinaliwanag sa kanya ni Rizal na hindi siya in love sa kanya o hindi in love kay Nelly si Rizal. So dahil sa dahil sa paninibugho na hindi makontrol ng kanyang isipan na puno ng alak, ay nagbitaw si Luna ng ilang hindi magandang salita tungkol kay Nelly. So dahil nga lasing na si Antonio Luna, hindi na ito namalayan kung ano yung mga sinasabi nito, na isa sa mga dahilan na nakabitaw siya na mga masasakit na salita sa kay Nelly Bosted. Rizal heard him. His high sense of chivalry could not tolerate any slur against the honor of any woman. Angered by the slanderous remarks, he challenged Luna, his friend, to a duel. So Rizal was a better pistol shot than Luna, but the latter was his superior as a swordman. So Luna, as the challenge party, had the choice of weapons. Logically, he would have to choose the sword, in which case Rizal's life would be in jeopardy. So the Filipinos were shocked by the incident. They tried to pacify Rizal and Luna, so pointing out to both that such a duel would damage their cause in Spain. So fortunately, Luna, when he becomes sober, realized that he had made a fool of himself during his drunken state. He apologized for his bad remarks about Rizal immediately accepted his apology, and the two became a good friend again. So, narinig siya ni Rizal ang kanyang mataas na pakiramdam na bilang kabayanihan ay hindi maaring tiisin ang anumang paninira laban sa karangalan ng sinumang babae. So galit sa mga paninirang puri, hinamon niya si Luna, ang kanyang kaibigan, na makipagduelo. So si Rizal ay mas mahusay sa mga sandata, lalo na pag sa pistola, kaysa kay Luna. So ngunit ang huli ay ang kanyang superior ay bilang isang exquimedor. So si Luna bilang hinamon ng partido ay may pagbili ng mga armas. Logically, kailangan niyang piliin ang espada, na kung saan ang husay ni Rizal ay malalagay sa alanganin. So nagulat ang mga Pilipino sa pangyayari. Sinubukan nilang patigilan o awatin si Rizal at Luna, na itinuturo sa kapwa na ang gayong tunggalian ay makakasira sa kanilang layunin sa Espanya. So sa kabutihang palad, si Luna nang siya ay naging matino, so ay nagpatanto na siya ay gumawa ng katangahan sa kanyang sarili noong siya pa ay lasing. So humingi siya ng paumanhin sa hindi magandang sinabi nito tungkol sa dalaga. So agad naman tinanggap ni Rizal ang kanyang paghingi ng tawad, at naging matalik na magkaibigan ang dalawa. So yun lang po. Sukran.